Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So ayun, kamusta kayong lahat dyan? Sana okay lang kayo, nasa maayos kayo, kasi ako nasa maayos naman ako dito. Alam nyo, sobrang na-miss ko yung mag-vlog. Sobrang na-miss ko yung mag-content, yung gumawa ng video. Malikabok, ang hangin kasi. Kasi yun lang naman yung, ito yung naging way ko nung bago pa lang ako dito, para kahit pa paano hindi tayo ma-homesick. And ayan, pasensya na kayo, hindi ako agad nakapag video and nakapag-upload ng mga vlog ko ng mga past few months. And ayan, balik loob tayo ulit. Tapos ayun, ilang months na rin yung nakalipas. Sobrang dami na nangyari sa loob ng ilang buwan guys. Na ang parang huli kong na-share sa inyo nun, yung nag-GY ako nun sa trabaho, di ba? Parang 3 months ako nag-GY nun. Puro graveyard ako, kaya hindi rin ako nakakagawa ng vlog. Tapos nakauwi na rin ako ng Pilipinas. Kahit pa paano nakapagbakasyon, nakapag-reheal, nakasama ko yung family ko. Tapos ngayon, back to reality ulit. Parang 2 months na ulit ako dito sa Canada, simula nung umuwi ako ng Pilipinas. Nagbalik trabaho na ulit ako. Tapos ayan, kung makikita nyo, ang ganda-ganda na ulit ng paligid dito sa amin. Maliwalas, puro kulay green na siya, hindi na katulad ng winter, puro puti. Ang ganda, pero kahit pa paano nakakalungkot pag araw-araw ganun. Parang walang buhay. So ayun, ang saya lang pagka nagsa-summer na siya ulit. Tapos hindi na natin kailangan magsuot ng makakapal na damit. Makakagala na tayo anytime. Kaya ayan, pwede ko na kayong i-tour. So ngayon guys, papunta nga pala ako sa downtown. Pupunta kasi ako sa Pizza Hut. Bali may gusto akong kainin doon. Nag-crave kasi ako sa chicken wings. Nung nasa Pilipinas kasi ako, madalas ako nag-chicken wings. So dito napakahirap. Napakahirap maghanap ng ganun sa lugar namin. Kasi small town lang siya. Pero anyway, a day in my life living in Canada. Charot. Ayan. Share ko nga pala sa inyo. So ayun guys, share ko nga, may gusto pala akong i-share sa inyo. Kasi alam nyo, ako yung tipo ng tao na mahilig mag-collect ng ID. Ako yung tipo ng tao na gusto ko may mga valid ID ako, ganun. Siguro karamihan naman, hindi lang naman ako. Tapos dito kasi sa lugar namin, napaka-advisable na magkaroon ka ng sasakyan. So ilang months ko na siyang pinag-iisipan. And hindi ko pa rin siya maisip-isip. So dahil lang hirap niyang isipin kung kukuha ba ako, kasi napakalaking responsibilities nun, kumuha muna ako ng driver license ko. So para sa mga gustong kumuha rin sa inyo, bibigyan ko kayo ng konting tips about sa mga na-experience ko nung kumuha ako ng driver license. So sa driver license dito guys, meron tayong tinatawag na G1, G2, and full G. Basta puro ganun siya. Yung G1, ibig sabihin nun, yun yung parang magiging student license mo katulad sa Pilipinas. Tapos yung G2, after 1 year, kasi pag nagka G1 ka, 1 year mo yun kailangang gamitin or i-train bago ka makakuha ng G2. So medyo matagal, unlike sa Pilipinas, parang 1 month lang makakapag G2 ka na kagad, diba? So dito matagal, kaya kung bago lang kayo dito sa Canada, mag-apply na kagad kayo ng G2 para kahit pa paano, habang tumatagal, tumatakbo rin yung buwan ng G1 nyo, para kung sakaling kailanganin nyo na or gusto nyo nang kumuha ng sasakyan, hindi na kayo mag-aantay ng 1 taon kasi ready na yung G1 nyo. Kasi ready na yung G1 nyo. Tapos about naman sa examination, medyo ako especially nahirapan kasi ako sa exam kasi siya, dalawang klase yung exam. Meron siyang rules and regulation, tapos yung isa yung ano bang tawag doon? Signage. Ayun. Yung signage, medyo madali lang yun kasi familiar naman ako sa mga signage and medyo pareho lang sila sa Philippines saka dito. Kaya napasa ko agad yun. Sa rules and regulation guys, doon lang ako medyo nahirapan. Kasi may mga unfamiliar rules and regulation dito na wala naman sa Pilipinas. So, naka5 takes ako ng exam. Tapos medyo pricey rin siya sa una. Kasi yung unang exam ko, parang package na siya, hanggang G2 na siya, kasama na dun
yung magdadrive ka ng personal hanggang makuha mo yung G2. So sa G1 nagbayad ako ng almost 159 CADs, siguro nasa 6,000 din yun, mga ganon sa peso, para lang makapag-exam ng G1. Hi. So ayun, nag-exam ako ng G1. Yung una kong take, hindi ako nakapasa, bali nag-take ako ulit. Pagka nag-take kayo sa pangalawa, bali magbabayad na lang kayo ng additional $16 or depende kung saan province kayo mapupunta, kasi parang nakita ko merong 14, 13, pero dito sa amin kasi nasa 16. Medyo mataas kasi yung tax dito sa lugar namin. Pero konti lang naman, di mo rin naman siya mapapansin kahit papaano. Tapos ayun nga, nakalimang takes ako. Alam mo, sa totoo lang napakadali lang nung examination na yun. I mean, napakadali lang nung exam. Ang mahirap lang, medyo nakakalito. Kasi may mga words doon na may mga sentence na pareho lang, pero may mga isang word na magpapalito sa inyo. Like dito sa sentence na to, yung isa past tense, dito present tense. Alam nyo naman ako, syunga-syunga ako sa English, kaya medyo nahirapan ako noon. Pero yun nga, kailangan review lang tayo ng review, and kailangan palagi lang nating aralin yung mga mali para kahit papaano maitatama natin. Parang sa life lang natin, di ba? Minsan kaya hindi siya agad nakukuha sa unang beses na gusto natin siya makuha, kasi baka hindi pa yun yung tamang time para sa atin. So nireview ko yun hanggang sa natutunan ko ulit. Tapos nung panglimang take ko, doon ko lang siya nakuha. So ang sarap sa feeling pagka napasa mo, tapos nakuha mo yung bagay na pinaghirap. Napakaliit lang na bagay nun eh. Pero ang sarap sa feeling pag napasa mo siya, parang feeling ko graduate ulit ako ng masteral degrees. Ganon. Tapos advantage nun, meron na rin ako ditong valid ID. Kasi ako yung tipo ng tao na mahilig nga mag-collect sa mga valid ID. Nung nasa Pilipinas ako, halos lahat yata ng government ID, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, pero iniwan din ako, charot. Yon, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, license. Tapos wala lang ako yung parang mga UMID nun, tsaka GSIS, kasi parang sa mga standards na yun eh. Yun, wala pa akong ganon. Pero dito, yun lang yung una kong valid ID. Kasi importante rin yung may valid ID kayo dito, guys, para hindi mo na kailangan dalhin yung passport mo everyday na lalabas ka. So ayun, kaya good things din. Tsaka kung kukuha nga kayo ng license or gusto nyo talagang makapag-drive dito, mas maganda na kumuha kayo ng maaga. Kasi nga bago kayo makakuha ng G2, kailangan nyo munang magantay ng 1 year. So para kahit papaano, tumatakbo na yung araw, tumatakbo na yung months, tapos makapag na rin kayo G2 kung sakaling kailangan nyo na talaga. So ayun, hiningal ako. Andito ako, ewan ko kung saan ako napadpad. Parang ngayon lang ako napunta sa lugar na to. May ganito palang lugar dito sa amin. Ayan. So ayun, para nga pala sa mga gustong mag-review, ilalagay ko yung link dyan sa baba. Pero parang province of Ontario lang yon, pero siguro same lang naman yun sa ibang province. Check nyo na lang din para kahit pa paano makatulong. Pero kung para makasiguro kayo, tanong-tanong kayo sa mga malalapit sa inyo, tapos doon kayo kumuha ng reviewer sa kanila. So ayan. So ayun guys, thank you for watching my vlog, and salamat sa mga taong palaging nag-aabang, sa mga taong sumusuporta, especially sa mga nag-PPM pa sa akin. Talagang napakadami yung support na nabibigay sa akin, and hopefully magtuloy-tuloy na ulit yung vlogging natin, and marami akong mabigay na advice sa inyo. And see you to my next vlog. Maraming salamat.